950 per day, kasama na kuryente. Pucha, matindi. Malapit ang pakakailangan. Mukhang kailangan ng pera, mag-election ah. Diba? Kung talagang gusto nilang tumulong sa Batang Maynila, mga kababayan, o sabihin na natin na parang binalik na nila sa dati yung Divisoria. Eh di obligay nila bumili ng tent na ganun yung mga vendor. O bayaran na lang nila yung kuryente kung meron silang makukuha na doon ng kuryente. O, at least, wala silang babayaran na 950 a day. Di ba? Kung gusto nilang ganun kasi pare-pareho yung tent, edi obligay nila yung magtitinda. Hindi pwedeng hindi kulay asul ang tent na ilalagay nyo dito. Hindi pwede ibang size na tent ang ilagay nyo dito. Kailangan yung pare-pareho. O, di ba? Ganun. Sila pabili na ng tent, yung magtitinda. O, tapos wag nila singilin na 950 kung gusto nilang tumulong. Di ba? Ganun din. Pinasikip na nila yung Divisoria eh. O, kung talagang gusto tumulong yan, hindi yan yung maniningil ng ganun kalaki. Kasi kita na ng tao yun eh. Oh, sa lahat ng viewers yan ng Manager TV, please subscribe and click the notification button. God first. What is up guys? Ito, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan natin OFW. Panibagong topic tayo mga kababayan, mga ka-Iskonyan. Regarding nga po ito dito, sa nakakabuisit naman mga kababayan, na mga parang kabute na tumubo sa kahabaan ng Divisoria. Alam nyo na ang ibig kong sabihin at alam kong nakita nyo na ito mga kababayan. Ito nga pong for rent na mga tent. Kung napapansin nyo itong mga asul na tent, diyan sa kahabaan nga po ng Divisoria. Dito sa bandang Tondo side. At ngayon, may tumubo na banda naman po dito sa Binondo side. At hindi lang yon mga kababayan. Meron pa ako napansin nung mga nakaraang araw at may ebidensya na nakuhanan namin ng video ng aking mga kasamahang vlogger. Pati Center Island mga kababayan. Pinaglalagyan nila ng tent na for rent. Ito ang patunay na si Eddie at si Patty buwakining nagbabalikan na ang mga kupal. Ito na sila. Anong gusto nila mangyari? Pasko daw sa Divisoria. Mga kababayan, parang binalik na nila nung nakaraan lang administrasyon sa ginawa nila na yan. Dahil ayan mga kababayan, ito lang isang epekto ng ginawa nila na paglalagay ng mga tent at pagpapaupa sa mga vendor sa kahabaan ng Divisoria. Alam naman natin na bare months na mga kababayan, magpapasko. Ito, edi syempre ang mga kababayan nating Pilipino, o minsan nga may mga taga-ibang lahi pa na namimili sa sikat na pamilihan ng Divisoria. Meron galing pang mga Bisaya, Mindanao, mga galing pang mga probinsya na pumupunta sa Divisoria. So ito na ngayon. Magiging kagaya na ulit ng dati ang kalakaran sa Divisoria. Bakit? Siksikan ang mga tao dahil nilagyan nila ng tindahan ang mga kabilaang street, nilagyan pa ang Center Island, kaya ang mga sasakyan hindi na makakadaan, ang mga tao na lang mismo nasa kalsada. Diba? At ito pa, alam naman natin, sa Divisoria, siksikan ang mga tao noon. Siksikan noon, di ba? Kita naman natin kaya karamihan nga ang payo wag na magsama ng bata pag Divisoria ang punta. Di ba? Kasi talagang siksikan niya mga kababayan. Talagang andyan na yung magkakahipuan. Ang sabi pa nga ito, di ba? Di bali nga mahipuan ka, wag lang madukutan. Isa sa epekto mga kababayan, ayan. Sa ginawa nila na paglalagay ng mga tent
kabilaan na pinapaupahan nila. Ang tanong, saan napupunta ang renta per day? Ito, meron na ako info, mga kababayan. Info lang to ha. Alam niyo, chika, ang balita ko, 950 per day. Ang bayad sa isang blue tent na napakaliit. Tapos, parang bago ka makarenta dun, kukuha ka daw ng barangay clearance sa iyong barangay. Tapos, ang barangay clearance, parang nagkakahalaga ng mga 2,800 to 3,000. Ay, ano lang yan ha, information lang natin yan na nakukuha, mga kababayan. Ngayon, saan napupunta yun? Yung 950 a day. 950 nga lang ba? O baka mamaya madagdagan pa yan. 1,000, 1,2, 1,5. Ayan sinasabi ko. Bumalik na. Bumalik na si Eddie at si Patty na dating sinibak ni Yorme. Alam naman natin ang Divisoria, mga kababayan, ng panahon ni Yorme. Disiplinado, organisado. Diba? Yung mga sasakyan, malayang nakakadaan na maayos. Wala kayong makikita na ginagawang pilahan ng mga pedestrian lane dyan. Lalong-lalo niya dyan sa may malapit sa Juan Luna. Nako! Diyos ko, ginawa ng paradaan ng tricycle. Lalo pag gabi. Wala na kayo madaanan dyan, mga kababayan. Ito, may papakita ako sa inyo. Litrato, mga kababayan. Ng mga vendor na nagkalat. Nagkalat. Ito, mga kababayan, alam nyo to kung saan lugar to. Ito. Sa may overpass to ng mga kababayan, Dagupan. Ay, tingnan mo, may nagtitinda na. Yan, sample. Mga kababayan, ayan Hindi yan ubra nung kay Yorme kasi ang mga vendor, meron niyang designated na area kung saan lang sila pwede magtinda. O, ito pa. Makita ko pa sa inyo. Ito pa. O. Ito yung sinasabi ko naman, mga kababayan, na pati Center Island noon, balak pa nila. Ay no, gitna nilalagyan ng tent. Pero ang balita ko, ng mga na-i-vlog na yan, mga kababayan, tinanggal yan. Pinagtatatanggal nila. Tingnan mo, pati gitna ng Divisoria. Pucha, daming pera niyan. Magkano isa? Sabihin mo na 950 a day. Sa dami niyan. O, ayan, di ba? Sa gitna, Center Island. O, mga kababayan. Isa pa. Ito. Sa gitna, mga kababayan, ayun basahin nyo. 950 per day. Kasama na kuryente. Pucha, matindi. Malapit ang pakakailangan. Mukhang kailangan ng pera. Mag-e-election Diba? Matindi, mga kababayan. Diba? Dami. Sana ba yun? Ito, mga kababayan. Sa may 168, sa may gilid, Binondo side, Grabe, dami haba niya mga yan, Daming tent yan. Ito, mga kababayan, video, sample. Sample, Ayan, mga tindahan. Diba? Mga tindahan, Tignan nyo naman. Ayan, mga kababayan, tignan nyo. Napaganda ba niya ng ang Divisoria, ang Maynila, sa ginawa nila na ganyan? Kasi, para sa akin, mga kababayan, hindi obra yan kasi magiging, na naman ng mga agresibo na naman ng mga snatcher, mandurukot. Alam nyo naman sa Divisoria, ang pumupuntang tao, dagsa.
Kaya nga yan pinaluwag ni Yorme Isko Moreno. Kasi gusto niya makadaan ng maayos ang mga mamimili. At yung mga vendor nasa side street, organisado sila doon. Doon pinupuntahan ng mga tao. Ito naman ngayon ginawa ginitna, ginilid, kabilaan. Para saan? Para sa pera. Isipin mo mga kababayan, 950 per day. Ilang piraso yun? Daan-daan libo talaga ang kita sa isang araw. Napakaswerte naman ng mga kolektor niyan. Si Eddie at si Patty, haibo na naman. Ako po, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Pabor ba kayo sa ginawa nilang ganyan? Kasi para sa amin, hindi talaga obra yung ganyan. Kasi nakaupo si Yorme para linisin at disiplinahin ang mga vendor, ang mga batang Maynila. Yung malinis, pero lahat may hanap buhay. Disiplinado yung pinagtitindahan nila, maayos silang kumikita. Hindi yung ganyan. Yung ganyan kasi may kumikita, hindi natin alam kung sino, si Eddie at si Patty. Yung mga vendor, isipin mo, 950 a day, kukunan mo, ibis na tubo na lang nila. Di ba mga kababayan? Tapos bago ka makaupa, kukuha ka barangay clearance, libo-libo bayad. Ano na yan? Nabuhay na talaga si Patty at si Eddie. Iba na ang nangyayari sa Maynila mga kababayan. Kaya mga isko niyan, tulungan nyo kami. Ibalik natin. Ibalik natin sa dati ang Maynila noong panahon ni Isko Moreno pa ang nakapwesto. Pagandahin, linisin, bawasan ng kriminalidad sa Maynila kasi top-notcher na naman mga kababayan. Noong panahon ni Isko, maayos lahat yan mga kababayan. At alam kong alam nyo yan. Diba? Matindi yung ginagawa nilang pagkakaperahan. Kinukuha nila sa taong bayan. Masakit yun. Kala mo nakatulong. Oo, kumikita, kakarampot. Kasi yung 950, napakalaking bagay nun. Kayo, sa mga nagtitinda, yung tumubo ba kayo ng 950 isang araw, masama pa ba yun? Diba? Tapos kukunin lang, ibabayad nyo lang, 950, lilipad. Kasi kung talagang, alam mo yung mga kababayan, kung talagang, logic lang yan, kung talagang gusto nilang tumulong sa Batang Maynila, mga kababayan, sabihin na natin na parang binalik na nila sa dati yung Divisoria. Di obligay nila bumili ng tent na ganun yung mga vendor. Bayaran na lang nila yung kuryente kung meron sila makukuha nandun ng kuryente. At least, wala silang babayaran na 950 a day. Diba? Kung gusto nilang ganun kasi pare-pareho yung tent, di obligay nila yung magtitinda. Hindi pwedeng hindi kulay asul ang tent na ilalagay nyo dito. Di pwede ibang size na tent ang ilagay nyo dito. Kailangan nyo pare-pareho. Diba? Ganun. Sila pabili na ng tent, yung magtitinda. Tapos wag nila singilin na 950 kung gusto nilang tumulong. Diba? Ganun din, pinasikip na nila yung Divisoria Kung talagang gustong tumulong yan, hindi yan yung maniningil ng ganun kalaki. Kasi kita na ng tao yun Diba? Atarantaduhan naman yun. Kayo ba, mga kababayan, mga kaisko niyan? Ano masasabi yun sa pinaglalalagay nila ng mga tent doon? Na kailangan mo magbayad na ng 950 sa isang araw. Sabi yun ang info. Diba? Tama naman ako Kung gusto mong tumulong, talagang pagtitinday mo talaga doon, palalagyan mo ng ganung tent na magtitinda, sila pag-provide mo ng tent. Pagtinday mo sila ng malayo doon, wag mo singilin. Wala nang Eddie at Patty na dadaan doon na mangungulekta.
Katarantaduhan naman. Hindi gusto tumulong yan, mga kababayan. Gustong kumita niyan. Ang daming pagdadaanan ng kita niyan. Ang kawawa, ending, mga nagtitinda. Diba? Totoo naman eh. Mamumunan sila sa mga tent, lalagay doon, pa. Tapos sisingilin mo 950 a day. A day magkano sa isang buwan yun? O sabi mong malagay nila na tent doon, 200, 300. O i-times mo sa 950 a day. Eh dito mga vendor, nawala na ng kita. Sino ang kumita? Eh di siya, pati siya. Mga pakulo nyo, Diyos ko, basang-basa na namin yan. Di na obra sa amin yan. Para kunyari, maganda. Maganda daw ang Pasko. Maganda ang Pasko nila. Kasama ang mga nangungulekta. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pinagtatatayo nila ng mga tent dito sa Divisoria? I-comment down below niya mga kababayan, babasahin natin yan. At maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel mga kababayan. Sa mga kasama ko mga Iskonian, suportahan natin sila. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Nila, God first. Thank you.